ang ikalawang brand new na landing platform dock ng Philippine Navy ginagawa na. Ito nga po mga idol ay parte ng additional acquisition project ng Philippine Navy para sa mga landing platform docks. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Navy's Landing Dock Acquisition Project ay naka-reach ng bagong milestone dahil ang Indonesian state-owned shipbuilder na PT PAL Indonesia ay nagsagawa ng keel laying ceremony para sa Landing Platform Dock 2 noong May 29, 2024 sa company shipyard sa Surabaya. Kaya't ibig sabihin nito mga idol, ang dalawang barko ay ginagawa na sa shipyard ng Indonesia. Ang unang landing platform dock ay nauna lamang ng 4.5 buwan sa ikalawang landing platform dock ng Philippine Navy. Ang PT PAL Indonesia ay nakatakdang mag-deliver ng unang barko para sa Philippine Navy sa July 2025, habang ikalawang barko naman ay sa July ng 2026. Base nga po sa planong ito ay mukhang mamimit ng PT PAL ang kanilang deadline hanggat walang nagiging issue sa pag-supply ng mga equipment. Bilang parte ng modernization program ng Philippine Navy Sea Lift and Amphibious Capabilities at gayon din upang palitan ang mga legacy ships ng ating bansa, ang Philippine Navy ay nag-request upang suportahan at pondohan ang acquisition para sa dalawang additional na strategic sea lift vessels bilang parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang proyekto nga pong ito ay pinangalanang Landing Docks Acquisition Project na kung saan makikita natin ang pinagkaiba sa Strategic Sea Lift Vessel Acquisition Project na nagawa ng Horizon 1 Phase. Ang end user nga po ng proyektong ito ay ang Sea Lift Amphibious Force ng Philippine Navy kung saan tatanggap sila ng 2 units ng landing platform docks, 4 na units ng landing craft utility at 4 na units ng rigged hull inflatable crafts. Ito nga po ay may pondo na mahigit sa 5.5 billion pesos. Ang acquisition mode dito ay public bidding, habang ang pondo naman ay mula sa GAA funds ng AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority. Ang additional na strategic sea lift vessels ay kasama sa plano ng Philippine Navy at inilagay sa kanilang shopping list sa ilalim ng Horizon 2 Phase ng AFP Modernization Program. Inaasahan nga po nakapareho din ng naunang inacquire ng Philippine Navy ang magiging barko ng acquisition project na ito, kung saan ito nga po ay magpa-perform ng kaparehong misyon tulad ng amphibious assault, logistics at transport support. Pwede nga rin po itong mag-act bilang command vessel o mothership sa joint military operations at sa humanitarian assistance and disaster relief operations. Sa original na desired force mix ng Philippine Navy noong 2012, sinabi dito na kailangan ang Philippine Navy ay merong at least 4 na strategic sea lift vessel sa pagitan ng 2013 hanggang 2028. Sa kasalukuyan ay meron na nga pong 2 units ng ganitong klaseng barko ang ating bansa at kasalukuyan pang under construction ang 2 units na kukumpleto sa acquisition project na ito. Mas mapapaaga pa nga po ang tapos ng bawat barko dahil hanggang 2026 may di-deliver na ang 2 barkong ito. Mas maaga nga po ito kumpara sa inaasahan na hanggang sa 2028. Ayon sa Philippine Navy ay plano pa nilang dagdagan ang acquisition para sa mga landing platform docks ng ating bansa, dahil nakita nga po nila kung gaano ito ka-epektibo at napapakinabangan ng gusto ng Pilipinas. Sa tulong ng modernization program mga idol ay dumadami nga po ang mga floating assets ng Pilipinas, lalo-lalo na ang mga warships na magagamit upang protektahan ang ating mga teritoryo. Bukod nga po sa mga landing platform docks ay meron pang inaasahang 2 corvettes at 6 na offshore patrol vessels na i-deliver din sa Pilipinas mula South Korea. Ito nga po ang mga armadong barko na gagamitin upang magpatrolya sa mga teritoryo ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Ship